Kasabay nito, lumitaw ang kaluluwa ni Hokebon sa loob ng espesyal na dimensyon ng Judgment Primal Blade. Bagamat lito noong una, mabilis niyang napagtanto na may kamalayan pa rin siya sa kanyang paligid at hindi pa siya tuluyang namatay. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang tila mutong mukha habang ipinapangako sa sarili na kakain siya ng sapat na kaluluwa sa bagong lugar na ito, upang maging sapat ang kanyang lakas para patayin si Shadow. Bigla na lamang umalingaw mula sa itaas ang isang malakas at makapangyarihang tinig. Tumangala si Hokebon at nakita si Shadow na matikas na nakatayo sa isang mataas na plataporma, kung saan malamig nitong inihayag na magsisimula na ang paglilitis. Doon din ay isang dambuhalang haliging bato ang umusbong mula sa bakanteng espasyo sa harapan nito. May mga umiilaw na kadenang bumulusok mula rito na mahigpit na pumulupot sa kaluluwa ni Hokebon at nagkulong dito sa kanyang kinatatayuan. Agad na sinimulang pilasin ng system ang mga alaala mula sa isipan ng salarin. Kuminang sa haliging bato ang mga malilinaw na imahe ng kanyang karumaldumal na nakaraan, na nagpapakita ng lahat ng ebidensya ng kanyang napakaraming krimen. Habang pinapanood ni Shadow ang mga nakakasikmurang alaalang iyon, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Sa mismong gitna ng lahat ng karahasan, may nakita siyang isang bagay na lubos na hindi inaasahan na nakatago sa kalaliman ng nakaraan ng killer. Pinanood ni Shadow ang mga alaala ni Hokebon na naglalarawan ng isang karumaldumal na eksena kung saan isang babaeng may maikling buhok na blonde ang malupit na pinaslang. Nasaksihan niya na pagkatapos mismo mamatay ng biktima, isang misteryosong lalaking nakabalabal ang lumapit kay Hokebon upang mag-alok ng isang madilim na kasunduan. Sinabihan ng estranghero ang pumatay na panatilihing maayos ang mga katawan ng mga magiging biktima nito at na makipag-ugnayan muna sa kanya. Ipinangako ng lalaki na babayaran niya si Hokebon ng 10 taong lifespan para sa bawat katawan, kapalit lamang ng pagkakataong mahawakan ang mga ito. Idinagdag niya na pagkatapos nito ay maaari na raw itapon ni Hokebon ang mga bangkay. Isang matako ng ngiti ang umusbong sa madugong mukha ni Hokebon habang sabik nitong tinatanggap ang kasunduan. Matapos nito, nag-alok ang misteryosong lalaki ng isang napakalaking pabuya. Binalaan niya si Hokebon na manatiling buhay at ipinangakong bibigyan ito ng karagdagang 100 taon ng lifespan kung maitataas ni Hokebon ang kanyang kill level sa 10. Nang mapagkasunduan ng alok, gumamit ang nakabalabal ng isang kakayahang tila warp hole upang mag-teleport palayo sa pamamagitan ng isang kislap ng berdeng liwanag, habang inihahayag ang paghangad nito ng swerte para sa kumpiyansang pumatay. Habang nanunood mula sa mabituing kalawakan, masidhing pinag-isipan ni Shadow ang pagkakakilanlan ng estranghero at nakatuon lamang ang kanyang pansin sa isang mahalagang detalye. Naalala niya na nang hawakan ng lalaki ang bangkay ay umilo ang isang markang hugis bituin sa braso nito, na inakala ni Shadow bilang isang nakatagong klase na may kaugnayan sa mga bangkay. Biglang nagtugma ang lahat ng detalye at lumaki ang mga mata ni Shadow dahil sa kanyang napagtanto. Agad niyang nakilala ang berdeng mahika ng teleportation at natukoy na ito ang kakayahang tinatawag na Soul Walker, isang abilidad na dati ng pag-aari ng isang manlalarong nagngangalang Zuma na malinaw na natatandaan ni Shadow na patay na. Dahil ang Soul Walker ay isang mahigpit na natatanging klase, napagtanto ni Shadow ang nakakatakot na katotohanan na ang misteryosong taong ito ay maaaring magnakaw ng mga natatanging kakayahan ng ibang manlalaro, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanilang mga bangkay. Inalala rin niya ang naging utos ng estranghero kay Hokebon na abutin ang kill level na 10. Agad niyang iniugnay ang utos na ito sa kamakailang kaguluhan sa Nano at napagtantong ang walang piling pagpatay na ginagawa ng mga manlalaro ng War God Guild ay may eksaktong katulad na layunin. Naisip niyang ang lahat ay magkakaugnay, ang patay na si Zuma, ang leader ng War God Guild na si Zentil, at ang mga natitirang miyembro ng Black Dragon Guild. Isang utak lamang ang gumagalaw sa lahat ng ito. Tinamaan siya ng isang nakakakilabot na conclusion na ang kumukumpas ng malaking planong ito, na nagnanakaw ng mga kakayahan at kumokontrol sa mga guild mula sa dilim, ay si Theodore, ang diviner na inakala niyang napatay na niya ng tuluyan. Napagtanto ni Shadow ang kanyang naging pagkakamali dahil hindi niya nagamit ang kanyang permanenteng sumpa ng kamatayan kay Theodore. Naisip niyang ang bangkay nito ay nakarating muli sa Country M, at malamang na hinawakan ng nasabing utak ang bangkay, ninakaw ang klaseng diviner, at saka naglakbay patungo sa Great Daxia. Ang lalaking ito ay lihim na pinag-iisa ang iba't ibang grupo upang targetin ang Great Daxia, partikular na ang pagpuntirya sa kanya. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pag-aalala si Shadow. Batid niyang sa kanyang labis na kapangyarihan ay hindi siya matatalo ng mga pinag-isang kaaway na ito sa isang patas na labanan,
at tanging ang kanilang tunay na patibong na lamang ang kanyang pinagtatakhan. Sa pag-alala sa obsesyon ng mga ito na itaas ang mga kill level, naghinala siyang ang tunay nilang layunin ay magpatawag ng isang nakakatakot na halimaw na kilala bilang Slaughter Executioner. Mula sa kanyang nakaraang buhay, alam ni Shadow na ang nilalang na ito ay isang panuntunan sa laro na sadyang ginawa upang parusahan ang mga pumatay ng maraming tao. Sa sandaling mapatawag, alam niyang agad na papatayin ng executioner ang target nito at lilipulin ang sinumang nasa paligid na may kill value na higit sa 100. Matapos suriin ang kanyang sariling mga estatistika, nakita ni Shadow na ang kanyang kill value ay nasa 0. Alam niyang ligtas siya sa executioner hanggat pinapanatili niya itong mababa sa 100. Naisip niyang maaaring subukan ng kanyang mga kaaway na magtapon ng mga bangkay sa kanya upang sapilitang pataasin ang kanyang bilang ng napatay, ngunit dahil alam na niya ang kanilang plano, nagpa siya si Shadow na bantayan sila ng maigi. Ibinaling muli ni Shadow ang kanyang atensyon sa paglilitis ng ipahayag ng sistema na tapos na ang pagkuha ng mga alaala. Dahil sa sapat na ebidensya ng kanyang mga krimen, formal na idineklarang nagkasala si Hu Keban. Ang hatol na ito ay agad na nagpataas sa mga estadistika ng kagamitang tinatawag na Blade of Judgment. Habang hawak ng mahigpit ang kanyang umiilaw na espada, nakatanggap si Shadow ng huling abiso mula sa sistema na nagtatanong kung nais ba niyang isagawa ang pagbitay sa makasalanan. Sa labis na takot, nagmakaawa si Hu Keban para sa kanyang buhay. Umiiyak niyang iginiit na wala naman silang personal na galit sa isa't isa, at inalok niya ang lahat ng kanyang lifespan at mga kagamitan kapalit lamang ng awa mula kay Shadow. Hindi natinag si Shadow sa kaawa-awang pagmamakaawa ng salarin, kaya malamig niyang ipinag-utos ang pagbitay. Biglang nagbago ang espasyo sa kanilang paligid, naglaho ang mabituing kalawakan, at natagpuan na lamang ni Hu Keban ang kanyang sarili na nakatali sa isang bakal na silya sa loob mismo ng kanyang maruming tagwan sa basement. Isang biglaang katok ang umalangaw sa pinto. Dahan-dahan itong bumukas upang ilantad ang 3 batang babae, na masayang bumati sa kanya na tila ba normal ang lahat. Binalot ng matinding sindak ang mukha ni Hu Keban habang siya ay nanginginig at pinagpapawisan. Tinawag niya ang kanilang mga pangalan at tinanong kung paanong nakatayo pa roon ang kanyang mga naging biktima gayong nakain na niya ang mga ito. Isang malupit na ngiti ang sumili sa mga babae, at namula ang kanilang mga pisngi habang masaya nilang kinumpirma na natatandaan pa rin sila nito. Matapos iyon ay nagiba ang kanilang mga anyo at naging mga nakakatakot na demonyong may mga matang nagliliyab sa kulay pula. Idineklara ng mga mapaghiganting kaluluwa na pagkakataon na nilang magpakasawa, at saka sila sumunggab kay Hu Keban upang malupit itong pagpiripiresuhin habang siya ay sumisigaw sa sakit. Ang brutal na pag-ataking iyon ay nag-iwan kay Hu Keban bilang isang madugong kalansay na lamang sa silya, at kinumpirma ng system ang kanyang kamatayan. Ilang segundo lamang ang lumipas, binalot ng lunti ang liwanag ang kanyang mga buto na sapilitang nagbalik sa kanya sa buhay ng walang anumang galos. Habang naghahabol ng hininga, tinitigan ni Hu Keban ang kanyang naibangong katawan at umiyak sa labis na pagkalito. Bago pa man siya makapag-isip, muling umalangaw ang malakas na katok. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang parehong 3 babae, ngunit ang kanilang mga mata ay nagliliyab na sa pula habang inuulit nila ang kanilang masayang pagbati. Binalot ng matinding gulat at takot si Hu Keban nang mapagtanto niyang nakulong siya sa isang bangungot. Sumigaw siya upang utusan silang lumayo, ngunit hindi siya pinansin ng mga halimaw at walang awa siyang pinagpira-pirasong muli. Habang walang katapusang umaalingaw ang mga sigaw ni Hu Keban, ibinaba ng system ang pinal na hatol nito na ikukulong siya sa Judgment Space upang dumanas ng karumal-dumal na kamatayan sa isang walang hanggang cycle. Tumango si Shadow at lubos na nasiyahan na ang walang katapusang paghihirap na ito ay ang tunay na hustisya. Sa kalagitnaan ng tagpong iyon, bigla na lamang nakatanggap si Shadow ng isang apurahang mensahe mula sa guild leader ng Knights Templar, na nagpapanik at nagmamakaawa ng tulong dahil sa isang malaking emergency. Ipinaliwanag ng pinuno na ang Bone Witch Doctor Boss na katatapos lamang nilang talunin ay nag-iwan ng isang kakaibang susi. Ayon pa sa kanya, habang sinusuri nila ito, biglang sumabog ang susi at naging isang dambuhalang lilang portal sa mismong harapan ng kanilang guild. Dahil na-intriga sa kanilang labis na swerte na makapagpagana ng ganitong bihirang kaganapan sa laro, sinabihan sila ni Shadow na manatili muna sa kanilang kinaroroonan at nangakong pupunta roon kaagad. Hindi nagtagal ay pinababa ni Shadow ang kanyang skeleton dragon malapit sa dambuhalang lilang portal. Napabuntong hininga ng malalim ang guild leader ng Knights Templar at mabilis na nagtanong kung ano ang kakaibang lagusan na iyon.
Ipinaliwanag ni Shadow na bihirang mag-iwan ang Bone Witch Doctor ng susi para sa libingan ng Bone Bishop. Idinagdag niyang kung sakaling may dalawang magkaibang manlalaro ang nakakuha ng eksaktong parehong susi ng magkasabay, pareho itong gagana at sapilitang magbubukas ng isang lagusang may dalawang daanan. Sinabi pa niya na ang dalawang grupong may hawak ng mga susi ay maaaring pumasok sa dungeon upang maglaban. Mabilis na napagtanto ng pinuno ng guild na kailangan nilang labanan ang isa pang koponan. Tumango si Shadow bilang pagsang-ayon, ngunit nilinaw niya na maaaring hindi ito maging isang direktang labanan dahil maaari raw magkaroon ng mga natatanging panuntunan, at tanging ang mananalong panig lamang ang magkakaroon ng karapatang hamanin ang boss ng dungeon. Nang magtanong ang pinuno kung gaano kalakas ang nasabing boss, casual na sinagot ni Shadow na isa lamang itong karaniwang kalaban na nasa Diamond Grade. Nagpanik ang guild leader at isinigaw na kahit pamanalo sila sa kompetisyon ay hindi nila kayang talunin ang ganoong klaseng boss. Tuluyang binaliwala ni Shadow ang kanyang pagkatakot at sinabing iyon mismo ang dahilan kung bakit siya naruroon. Habang nakatayong naguguluhan ang pinuno, sinipa siya ni Shadow ng diretso sa loob ng portal. Habang naglalakad patungo sa umiikot na lagusan, inutusan ni Shadow ang mga natitirang tauhan ng guild na manatili sa likuran at huwag gumawa ng gulo. Sa kabilang panig ng portal sa loob ng dungeon, isang maskuladong lalaking may balbas at nakasuot ng mapusyaw na asol na kapaang lumabas. Ito ay si Liu Jianfeng, ang pinuno ng Zufeng Pavilion na itinuturing na pinakamataas na guild sa rehiyon ng Bashu. Mayabang na nagtawanan ang kanyang mga tauhan habang ipinagmamalaki ang kanilang swerte sa paghahanap ng karagdagang portal matapos nilang talunin ang kanilang boss. Dahil pakiramdam nila ay wala silang katapat, isinigaw nilang walang sinuman ang kalebel nila at iginiit na lumabas na ang kanilang mga nakatagong kalaban. Isa sa mga tauhan ang nagbunyi para sa kanilang pinuno at inangkin na mininigas sa takot ang sinumang kaaway laban kay Brother Liu Jian, at idiniin pang maging ang sikat na si Shadow ay mamatay kung magpapakita man ito. Matapos ibunyag ang kanyang nakatagong klase bilang isang wind-treading swordsman, nagsimulang tumakbo ng mabilis si Liu Jianfeng habang sinasabihan ang kanyang mga tauhan na ihinto ang pagyayabang bago pa nila malasin ang kanilang swerte. Ang klase ni Liu Jianfeng ay nagbibigay sa kanya ng isang patong ng proteksyon laban sa pinsala sa bawat 10 metrong kanyang tinatakbo, na maaaring maipon hanggang 79 na beses. Ang pag-abot sa pinakamataas na bilang nito ay nagbigay din sa kanya ng 30% dagdag na pinsala. Naghiyawan ang kanyang mga tauhan habang mabilis niyang binubuo ang kanyang mga depensa. Habang nagliliwanag taglay ang 79 na kalasag, tinawag siyang immortal ng kanyang koponan. Dahil nasisiyahan sa mga papuri, mayabang na sumang-ayon si Liu Jianfeng na sinuman maliban kay Shadow ay siguradong mamamatay kapag kinalaban siya. Eksakto sa pagkakataong iyon, inihayag ng sistema na ang manlalarong si Shadow ay pumasok na sa libingan ng Bone Bishop. Agad-agad na nagkadurog-durog ang 79 na patong ng baluti ni Liu Jianfeng. Pagkatapos ay kinumpirma ng sistema na dumating na ang parehong koponan at isinara nito ang lagusan. Habang naliligo sa pawis at labis na nagulat, kinakabahang tinanong ni Liu Jianfeng sa kanyang mga tauhan kung totoo bang narinig lang niya ang pangalan ni Shadow. Samantala, mahinahong humakbang si Shadow palabas ng umiikot na lagusan, at lumitaw sa likuran mismo ng nakaluhod na pinuno ng Knights Templar Guild sa kabilang banda ng arena. Agad niyang nakilala ang kanyang mga kalaban bilang ang Zufeng Pavilion, na pinamumunuan ng kanyang dating karibal na si Liu Jianfeng. Nang makita nila si Shadow ng personal, biglang nagpanik ang kabilang koponan. Batid nilang ang nangungunang manlalaro sa mga leaderboard, na sikat sa pagtalo ng matataas na antas ng mga boss ng mag-isa, ay ganap na hindi nila maabot. Naiyak silang iginiit na kahit pagsamasamahin pa ang buong puwersa ng kanilang grupo ay hindi man lang ito magsisilbing magandang pampainit para sa kanya. Pinagmasdan ni Shadow si Liu Jianfeng at inalala mula sa kanyang nakaraang buhay na sa kabila ng hitsura nitong tila isang malaki at hangal na oso, si Liu ay talagang matalino, diretsahan, at mabilis makibagay sa sitwasyon. Sa kanyang nakaraang timeline, nakalaban na ni Shadow ang guild ni Liu sa mismong dungeon ito, na nagtapos sa isang perpektong tabla nang maubos ang oras. Bilang pagpapakita ng paggalang, binati ni Liu Jianfeng si Shadow at inamin na hindi niya kailanman inasahang ito ang may hawak ng isa pang susi. Magalang siyang humiling na sana ay walang samaan ng loob, habang ipinapaliwanag na dahil pinilit sila ng laro na maging magkaaway roon, kinakailangan nilang maglaban. Nanatiling tahimik si Shadow ng ilang sandali bago diretsahang sinabi na alam ni Liu Jianfeng na walang anumang pag-asa ang guild nito na manalo. Tinanong niya kung bakit hindi na lang sumuko si Liu Jianfeng,
At binalaan niya ito na anumang habal ng buhay na mawawala mula sa pagkamatay sa lugar na iyon ay hindi na kailanman mababawi. Tumawa si Liu Jianfeng at hinimas ang kanyang kamao, sabay sang-ayon na ang paglisan ay makapagliligtas sa kanila sa matinding gulo. Gayunpaman, naging seryoso ang kanyang mukha habang ipinagmamalaking sinabi na ang mga tao sa kanyang rehiyon ay tanging pag-alay lamang ng buhay sa labanan ng alam, at hindi ang pagtakbo palayo. Idinagdag pa niyang hindi niya maaaring palampasin ang bihirang pagkakataong ito na makalaban si Shadow nang hindi nagsisimulan ng totoong alitan sa labas ng laro. Ngumiti si Shadow dahil alam niyang ang walang takot na ugaling ito ay ang eksaktong dahilan kung bakit ang Zufeng ang pinakamalakas na guild sa Timog Kanluran. Nagbigay siya kay Liu Jianfeng ng simpleng babala na hindi siya magpipigil. Nang matapos ng system ang paghahanda, inihayag nito ang mga panuntunan ng dungeon. Ang unang panuntunan ay nagpapatupad ng isahan at sapilitang duelo kung saan kapag hinamon ang isang manlalaro ay hindi ito maaaring tumanggi. Sa kasagsagan ng duelo, walang sinuman ang maaaring umatake sa ibang mga target sa labas o umalis hanggang sa umabot sa 0 ang buhay ng isang manlalaro, na permanenteng magpapatalsik sa kanila mula sa dungeon. Napangiti si Shadow, handang hakutin ang lahat ng babagsak nilang lifespan. Idinagdag pa ng sistema na iisang duelo lamang ang maaaring mangyari sa bawat pagkakataon, at para manalo sa buong paligsahan, kailangang patayin ng isang koponan ang bawat kaaway o nakawin ang kanilang watawat at dalhin ito pabalik sa base. Inihayag din na kung walang panig na makagagawa nito sa loob ng 5 oras, magtatapos ang laban sa tabla at lahat ay mapapatalsik. Sa huli, ibinunyag nito na ang mananalong koponan ay magkakaroon ng pagkakataong labanan ng Panginoon ng Dungeon, isang Diamond Grade boss na pinangalan ng Bone Bishop Nebage. Kumpiyansang ngumiti si Liu Jianfeng matapos niyang mapagtanto na ang mga panuntunang ito ay perpektong pumapabor sa kanyang panig, na magpapahintulot sa kanila na gamitin ang kanilang malaking bilang-bilang bentahe. Mabilis na kumilos si Liu Jianfeng at isinigaw ang kanyang mga utos, inaatasan ang kanyang unang pangkat na ikulong si Shadow sa walang katapusang mga duelo. Ipinag-utos niyang hindi nila kailangang manalo dahil kailangan lamang nilang abalahin si Shadow, at sa sandaling mamatay ang isa ay agad na hahamunin ng susunod ang kalaban. Kasabay nito, ang kanyang ikalawang pangkat ay palihim na gagalaw upang nakawin ang watawat ng kaaway. Umatungal ang kanyang mga tauhan at sumugod pasulong. Inihayag ng sistema na isang manlalarong nagngangalang Mountain City Bear King ang humamon kay Shadow sa isang duelo. Sumugod ang malaking lalaki habang isinisigaw ang kanyang pandigmang hiyaw, ngunit madaling nagbato si Shadow ng isang poison dagger diretso sa mukha nito. Napasinghap na lamang ang manlalaro sa sobrang bilis bago inihayag ng sistema ang kanyang pagkatalo. Sa sandaling bumagsak ang unang kalaban, inihayag ng sistema ang susunod na duelo. Dahil hindi naaabala sa walang katapusang pila ng mga mandirigma, mahinahong sinabihan ni Shadow si Chen Wumang na bantayan ang kanilang watawat. Bago pa man maproseso ni Chen Wumang ang utos, isang kaaway mula sa palihim na pangkat ang tumalon papunta sa kanya. Pinalilibutan ng mga lumulutang na pink na puso, sinubukan ng kaaway na yakapin ng mahigpit at nakakakilabot ang pinuno ng guild. Sumigaw ang takot na pinuno at nagmakaawa sa lalaki na huwag siyang hawakan, habang tumabi lamang si Shadow upang panuurin ang kakatwang pagpupumiglas na iyon. Sumugod kay Shadow ang kanyang kasalukuyang kalaban, habang isinisigaw na dapat pagtuunan ni Shadow ng pansin ang kanilang laban. Nang hindi man lang pinagpapawisan, iniwasan ni Shadow ang magulong atake at agad na pinatay ang lalaki gamit ang isa pang poison dagger. Gamulong palayo ang natalo na nakasuot na lamang ng damit panloob na may disenyong puso nang maglaho ang baluti nito. Diretsahang tinawag ni Shadow na kaawa-awa ang pagtatangkang iyon habang inihayag ng sistema ang kanyang pagkapanalo. Agad na sinimula ng sistema ang susunod na duelo laban sa isang manlalarong nagngangalang si Xuan Chongqing Dual Realm Walker. Agresibong binalaan ng bagong hamon si Shadow na lumayo sa kanyang nagpupumiglas na kasamahan. Sa mismong sandaling iyon, kinorner ng isang grupo ng mga tauhan ni Liu Jianfeng si Chen Wumang. Dahil tadtad ng mga nakakahiyang marka ng lipstick mula sa kakatwang yakap, tuluyan nang nawala ng pasensya ang napahiyang pinuno ng guild. Habang isinisigaw sa kanila na seryosuhin siya, pinagana niya ang kanyang Holy Divine Shield, na nagliwanag ng gintong kulay na nagbigay sa kanya ng ganap na immortalidad sa loob ng 8 segundo. Gamit ang kanyang kalagayan kung saan hindi siya tinatablan ng atake, malakas na iwinasiwas ni Chen Wumang ang kanyang sandata na lumikha ng isang shockwave na nagpatamba palayo sa mga umaatake sa kanya. Habang gumagawa ng isang dramatikong tindig,
Ipinagmamalaki niyang isinigaw na siya ang magbabantay sa linya at paprotekta sa base ni Shadow mula kaninuman. Gayunpaman, sa halip na magmukhang takot o maghandang umatake muli, ang mga natumbang kaaway ay umupo lamang sa lupa at nagsimulang magtawanan. Kinutya ng isa sa kanila ang nagliliwanag na pinuno, at sinabihang marahil ay dapat itong lumingon sa kanyang likuran. Nanigas si Chen Wumang habang unti-unting nilulukob ng gulat. Paglingon niya, nakita ng nasindak na si Chen Wumang ang isa pang kaaway na tumatakbo palayo sa malayo habang bitbit ang kanilang pulang watawat. Tumawa ang magnanakaw at kumaway ng palam, na nag-iwan sa pinapawisang pinuno upang mapagtanto na tuluyan siyang naisahan ng mga ito. Nakuha ng kabilang koponan ng pulang watawat. Mabilis na tumakbo pabalik ang isa sa mga tauhan habang masayang isinisigaw na nakuha na nila ito. Mula sa malayo, pinuri ng kanyang mga kasamahan ng magnanakaw, habang idinedeklara na kailangan na lamang nilang dalhin ang watawat pabalik upang manalo. Tumalon pa sulong ang may bitbit ng watawat habang ipinagmamalaking sila ang unang tatalo kay Shadow. Gayunpaman, nang siya ay lumapag, nakapag-activate siya ng isang nakatagong patibong na nagdulot ng isang malaking berdeng pagsabog. Nang hamupa ang makamandag na usok, nakita ng mga nagulat na kaaway na agad na namatay ang nagdadala ng watawat, na naiwan ang kanyang mga kagamitan at ang watawat. Mahina hong ipinaliwanag ni Shadow sa tula lang si Chen Wumang na isang makamandag na patibong ang naging sanhi ng pagsabog. Ibinunyag niya kay Luz Hanfeng na lihim siyang naglagay ng mga hindi nakikitang makamandag na patibong sa buong palaruan noong simula pa lamang ng laro, gamit ang kanyang mataas na antas ng pagiging lihim. Dahil sa galit, sinigawan ni Luz Hanfeng si Shadow at tinanong kung bakit hindi ito nadiskwalipika sa pag-atake sa iba habang nakakulong sa isang duelo. Habang nagpapalabas ng isang umiilaw na patibong sa kanyang kamay, mayabang na itinuro ni Shadow ang isang butas sa panuntunan. Ipinahiwatig niyang ipinagbabawal ng mga patakaran ang aktibong pag-atake sa labas ng duelo, ngunit dahil ang mga kaaway mismo ang tumapak sa mga patibong, hindi raw ito maituturing na aktibong pag-atake. Pagkatapos nito ay mabilis niyang tinapos ang kanyang kasalukuyang kalaban sa pamamagitan ng isang patama sa ulo. Nang inihayag ng sistema ang kanyang panalo, malamig siyang nanawagan para sa susunod na haamon. Dahil ayaw maniwala na kayang patayin ni Shadow ang lahat sa isang tira lamang, isang kaaway na nagngangalang Mule ang sumugod at nagpasimula ng isang duelo. Bago pa man ito makapagreaksyon, hinampas ni Shadow ang mukha nito na nagdulot ng agaran nitong pagkatalo. Mabilis na inihayag ng sistema ang sunod-sunod na mga duelong pinasimulan at agad ding natalo ng iba't ibang manlalaro. Nang makita ito, pinagana ng nagpanik na si Luz Hanfeng ang kanyang kakayahang tumakbo ng mabilis at kumaripas ng takbo na parang baliw. Tinawag siya ng kanyang mga naguguluhang tauhan at tinanong kung saan siya pupunta. Habang tumatakbo, sadyang inapakan ni Luz Hanfeng ang lupa upang magpagana ng isa pang nakatagong patibong na nagbalot sa kanya sa isang malaking pagsabog ng lason. Gayunpaman, lumabas siyang walang anumang galos dahil sa kanyang mga kalasag na nagbibigay ng immunity sa pinsala. Napagtanto ng kanyang mga nasasakupan na kumikilos siya bilang isang bulldozer na tagapaglinis ng bomba upang gumawa ng isang ligtas na daanan. Habang sumasabog ang mga patibong, naisip ng kanyang mga tauhan na kailangan lamang nilang sundan ang kanyang mga yapak. Nang magtanong ang isa kung bakit hindi na lamang mismong si Luz Hanfeng ang kumuha ng watawat, sumagot ang isa pa na hindi raw nito naiintindihan ang tunay na layunin ng kanilang pinuno. Nang makita ang matinding ekspresyon ni Luz Hanfeng, napagtanto nilang ang tunay nitong layunin ay magkaroon ng isang marangal na duelo laban kay Shadow. Labis silang naantig sa ideya ng isang tapatan sa pagitan ng dalawang magagaling na mandirigma. Dahil sa pag-aalab at determinasyong hayaang lumaban ang kanilang pinuno ng walang abala, sumugod ang grupo upang agawin ang watawat. Gayunpaman, hinarangan ni Chen Wumang ang kanilang daanan, tinitigan sila, at matatag na ipinahayag na paprotektahan niya ang lahat ng pagmamay-ari ni Shadow. Ngunit, pinagtawanan lamang siya ng mga kaaway, kinikilala ang kanyang mataas na antas at kagamitan ngunit nagdududang kaya nitong labanan silang lahat ng mag-isa. Nang may ngiti, nagtanong si Chen Wumang kung sino ang nagsabing lalabanan niya ang buong grupo. Habang tinatalo ni Shadow ang isa pang hamon sa likuran, isinagawa ni Chen Wumang ang kanyang tunay na plano. Nagpasimula siya ng isang duelo laban kay Luz Hanfeng. Biglaang napahinto sa kanyang pagtakbo ang tumatakas na pinuno, na nabigla habang isang asul na enerhiya ang gumapos sa kanya sa isang sapilitang laban kay Chen Wumang. Tiningnan siya ng masama ni Luz Hanfeng dahil sa labis na pagkadismaya. Dahil pumasok si Chen Wumang sa isang duelo, automatikong napunta ang ninakaw na watawat sa isang random na kalapit na lokasyon.
Kinutya ni Chen Wumong si Luz Hanfeng at ipinahayag na nabasa niya ang plano nito, kaya niya ito ginapos upang kontrahin ang mga nakakainis nitong kalasag na nagpapababa ng pinsala. Dahil nakakulong si Luz Hanfeng sa labanan, naging malaya si Shadow na kumilos. Isang nakakatakot na pulang aura ang sumabog mula sa kanya, na bumalot sa mga natitirang kaaway at nagpatigas sa kanila sa labis na takot. Pinuri ni Shadow si Chen Wumong at sinabing mahusay ang ginawa nito. Dahil nawala ng proteksyon mula sa kanilang pinuno, nagkatinginan ang mga nagpanik na tauhan taglay ang matinding kawalan ng pag-asa. Bago pa man sila makapagreaksyon, gumalaw si Shadow sa isang nakakabulag na bilis ng pulang enerhiya. Walang kahirap-hirap na hiniwa ng kanyang mga atake ang mga natitirang kalaban, na agad nagbalik sa kanila sa kanilang mga respawn point. Habang nakatayo sa gitna ng mga naiwang lifespan orb, hindi man lang umabot ng 1 minuto nang tuluyang nalipo ni Shadow ang buong grupo. Subalit bigla na lamang siyang binalaan ng isang sigaw mula sa likuran na hindi pa raw tapos ang laban. Paglingon niya, nakita niya ang tadtad ng latay sa katawan at mga malalaking bukol sa mukha at walang malay na si Chen Wumong na hawak sa kwelyo. Matapos ihayag ng sistema ang pagkatalo ni Chen Wumong, agad na nagpasimula ng duelo si Luz Hanfeng laban kay Shadow. Binitawan nito si Chen Wumong at mabagsik na idineklara na kailangan pa rin siyang harapin ni Shadow. Sa wakas ay nagkaharap ang dalawa. Tumalon si Luz Hanfeng sa ere at ibinagsak ang kanyang talam sa isang malakas na pag-atake patungo sa mahinahong naghihintay na si Shadow. Makalipas ang maraming taon, babalikan ni Luz Hanfeng ang sandaling ito ng may masayang ngiti. Aalalahanan niyang itinulak niya ang kanyang klase bilang Swordmaster sa pinakarurok nito, kung saan ginamit niya ang hangin bilang kanyang talam at ang mga ulap bilang kanyang kalasag, habang walang kapintasang naghahalo ang kanyang opensa at depensa. Nagpakawala siya ng walang katapusang bagyo ng mga pag-atake, na umaabante at umaatres ng may perpektong daloy. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman niyang tunay niyang napagharian ang landas ng isang sword saint. Gumalaw ang kanyang talam na tila isang nanlalamig na hangin, na humihiwa ng mas mabilis sa isang nakamamatay na sayaw. Isang mabagsik na unos ang humagupit sa paligid, kung saan ang bawat bagso ng hangin ay nagsilbing matalim na espada na humiwa ng malalalim na hukay sa mga batong dingding habang sumasayaw siya sa ere. Hindi na niya alam kung gaano katagal tumagal ang kanyang pag-atake bago siya nakaramdam ng pagod. Sa gitna ng malabong hangin, nakita niyang gumalaw sa wakas si Shadow at malinaw niyang narinig itong bumigkas ng isang pangungusap. Sa hinaharap, ang pag-alala sa alaalang ito ay palaging magpapatawa kay Luz Hanfeng dahil sa labis na kahangalan nito. Habang nakatayong walang galos at hindi naaapektuhan ng sunod-sunod na pag-atake, magalang siyang pinasalamatan ni Shadow at sinabing napakasarap sa pakiramdam ng malamig na simoy ng hangin, bago ito gumanti ng atake. Nang hamupa ang alikabok, nakatayong matagumpay si Shadow at ang kanyang mga clone sa paligid ng tal-unang si Luz Hanfeng. Magalang na pinasalamatan ni Shadow ang bumagsak na pinuno ng guild, at nagbiro na ang hangin mula sa mga pag-atake nito ay talagang maganda sa pakiramdam. Habang naglalaho si Luz Hanfeng, inamin ni Shadow na malakas ang klaseng Windthreading Swordsman. Idinagdag niyang hindi kailanman matatalo ng isang ordinaryong manlalaro ang mataas na depensa at bilis nito, ngunit kinailangan ni Shadow na magpakawala ng higit sa 200 mabilis na tira upang basagin ito, habang iniiwasan ang bawat atake sa proseso. Inihayag ng system ang kanyang pagkapanalo at nagbabala na paparating na ang boss ng dungeon. Mula sa labas, nagpadala ng mensahe si Chen Wumong kay Shadow upang humingi ng balita. Sinabi ni Shadow na tapos na ang laban at handa na siya para sa boss. Nagpanik si Chen Wumong at sinabing hindi sila makapasok upang tumulong dahil tinakpan ng makakapal at asul na kadena ang lagusan. Matapos iyon, isang dambuhalang bone bishop na may maraming braso ang lumitaw sa loob ng dungeon. Nang makita ang Diamond Raid boss na nasa ika-20 antas, tuluyang nawala ng katinuan si Chen Wumong. Tinanong niya kung kaya ba itong harapin ni Shadow ng mag-isa dahil karaniwang nangangailangan ng buong koponan upang matalo ang ganoong uri ng kalaban, at nagmakaawa itong malaman kung paano sila makakatulong. Dahil naiinis sa malakas na pagsigaw, sinabihan na lamang siya ni Shadow na manahimik. Napagtanto ni Shadow na wala siyang ideya sa kanyang hinaharap. Sa kanyang nakaraang buhay, tumagal ng husto ang duelo niya laban kay Luz Hanfeng kaya naubos ang oras bago pa man lumitaw ang boss. Dahil doon, wala siyang anumang nalalaman tungkol sa mga pag-atake nito. Itinaas ng Bone Bishop ang tungkod nito, at isang malaking maapoy na pagsabog ang sumambulat sa paligid nito. Dahil nais subukan ang depensa nito,
Nagbato si Shadow ng isang patalim na tumagos mismo sa apoy at tumama sa ulo ng boss. Sa kanyang gulat, isang nagliliwanag na kahel na kalasag ang tuluyang hamarang sa atake. Nais lamang makita ni Shadow kung mayroong nakatagong kakayahan ang boss na magbalik ng pinsala, ngunit mabilis niyang napagtanto na ganap itong walang talab sa mga direktang patama. Tumalon siya sa ere at iniba ang kanyang plano. Gamit ang kanyang mabilisang Shadow Slash, pinuntirya niya ang isa sa mga umiilaw na metal na pulse arrows sa mga braso ng halimaw sa halip na ang mismong katawan nito. Gumana ang kanyang plano dahil madaling nakapasok ang malakas na hiwa at dinurog nito ang metal na pulse arrows. Naging masaya si Shadow matapos kumpirmahin na ang mga pulse arrows ang kahinaan ng boss, ngunit naglaho ang kanyang ngiti nang may umikot na pulang enerhiya sa paligid ng pulso na agad na nag-ayos sa nasirang pulse arrows. Nabigla siya nang makita na mayroong agarang kakayahang magpagaling ang boss upang protektahan ang mga kahinaan nito. Bago pa man siya makapag-isip ng higit pa rito, ibinagsak ng Bone Bishop ang higanteng sibat nito. Naging masyadong mabagal si Shadow kaya bumulusok siya ng malakas sa sahig na gawa sa bato. Mabuti na lamang at nagamit niya ang kanyang kalasag na gawa sa itim na liwanag upang harangin ang matinding pinsala. Sa wakas ay naunawaan na niya ang sekreto ng kalaban at napagtantong hindi sapat ang pagsira sa iisang pulse arrows lamang. Upang mapigilan ang pagpapagaling at maalis ang kalasag ng boss, napagtanto niyang kailangan niyang sirain ang lahat ng 4 na pulse arrows ng sabay-sabay. Tinawag niya ang kanyang mga Shadow Clone at pinalibutan ng higanteng kaaway. Sa pamamagitan ng perpektong pagtutulungan, sabay-sabay na gumamit si Shadow at ang kanyang mga clone ng Instant Shadow Slash, na nagpakawala ng 4 na mabilis na atake diretso sa mga braso ng Bone Bishop. Agad na dinurog ng mga pag-atake ang lahat ng pulse arrows. Napasigaw sa sakit ang Bone Bishop habang lumitaw sa wakas ang health bar nito, na nagpapahiwatig na permanenteng nawasak ang kalasag nito. Napakunot-noo si Shadow nang mapagtanto niya ang isang nakakagulat na katotohanan na ang mga pulse arrows na iyon ay hindi pala talaga nagbibigay ng proteksyon sa boss, kundi pumipigil lamang sa tunay nitong kapangyarihan. Pagkatapos nito ay sumabog ang boss sa asul na apoy at pumasok sa ikalawang yugto nito. Pinangalanan ng sistema ang higanteng halimaw bilang pagkakatawang tao ng Bone God. Pamilyar si Shadow sa nakakatakot na pangalang iyon kaya naghanda siya para sa pinakamasama. Tiningnan siya pababa ng Diyos ng mga kalansay at pinawalan nito ang Chaos Demon Domain nito, na nagpuno sa silid ng madilim na pulang enerhiya na tuluyang lumamon kay Shadow. Isang status bar ang lumitaw sa kanyang paningin at napuno ng pulang enerhiya. Napagtanto niyang tinatamaan siya ng isang natatanging epekto na tinatawag na chaos, na unti-unting naiipon sa paglipas ng oras. Naisip niyang kapag napuno ito ay tuluyang mawawala sa katinuan at magwawala ang isang manlalaro. Magkakaroon ng mga ito ng malaking pagtaas sa pinsala ngunit mawawalan ng kontrol, at aatakihin ang lahat ng nasa paligid hanggang sa isang tao na lamang ang matirang buhay. Isa itong masamang patibong na sadyang ginawa upang magpatayan ang mga koponan. Mabilis na napuno ang chaos meter ni Shadow, ngunit napangiti siya dahil alam niyang wala namang epekto sa kanya ang patibong na iyon dahil mag-isa lamang siyang lumalaban. Para sa kanya, ang nakamamatay na sumpa ay isa lamang malaking libreng pampulakas sa kanyang kakayahang umatake. Malugod niyang tinanggap ang madilim na enerhiya at ang kanyang bagong estado ng pagwawala. Nagmukhang naguguluhan ang Bone God, at sa pagsasamantala sa paghinto ng halimaw ay sumugod si Shadow ng buong bilis. Sa tulong ng epekto ng pagwawala, ipinukol niya ang lahat ng kanyang kakayahan sa boss ng walang tigil. Matinding tinamaan ang boss ng walang katapusang mga atake, na nagdulot ng nakakabaliw na 35 milyong pinsala sa loob lamang ng isang segundo. Sumabog ang higanteng Diyos ng mga kalansay at naging mga kagamitan, at tuluyan itong nawasak ng malakas na pag-atake. Kinumpirma ng sistema na patay na ang boss, at inihayag na nanalo si Shadow ng higit sa kalahating milyong experience points, 400 evolution points, napakaraming haba ng lifespan na maaaring ikalakal, 14 na kagamitan, at 7 libro ng mga kasanayan. Nakatayo lamang siya roon habang pinag-iisipan ang mga katatapos lamang na mangyari, labis na nagulat na ang ikalawang yugto ay natapos bago pa man ito tunay na magsimula. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.